Well, may certain kind of person talaga na laging gagawa ng karumal-dumal. Diba yung isang yung skyscraper na umaakyat siya doon, namatay recently. Diba? Sino ba yung ano yan? parts na yun? Diba? Sikat yan diba? Influencer yung skyscraper. Kasi hindi natural habitat ng tao yung umakyat sa bundok or dyan sa dagat. Nasa lupa lang dapat tayo eh. Diba? Ito, dead. Sino ba to? French climber. Ito, sino bang... hindi yan yung yung... yan yung dati pa. Tama ba? Hindi, merong medyo matanda na yun eh. 6 articles. Ano to? Bakit? Ito. French climber dies in suspected fall during stunt at Hong Kong high-rise. Yan nga, yan yata yan. Kasi 6 days ago lang yun. The Guardian ba yan? Pero hindi to yung parang 2000s pa lang sikat na. Hindi yan yun, no? Meron pang isa. Diba yung long hair yun eh? Oo, diba? yung nahulog siya, parang Chinese yata yun eh. Ay, ba naman yun? Chinese yun. Bata pa yun eh. Nag-attempt pa siyang bumangon ulit, pero wala. Nabitaw siya eh. Oo, grabe yun, no? May video pa yun. Chinese Daredevil yun eh. Pero parang... Ito yun, no? Grabe. Di ba nakakatakot, no? Grabe yan. Imagine mo yung feeling nung na-realize mo na hindi mo na kayang. Oo. Pero lumaban pa siya, bro. Lumaban pa siya eh. Parang kaya pa ng lakas ko to kasi ilang beses ko na ginagawa to eh. Ayun, kumaga yung na-realize mo na shit, hindi ko na ma-pull off yung I can't pull myself up anymore. Ayun, bumitaw na lang siya. Oo, diba? Kasi may binayaran kasi siya eh. Isa sa mga unang influencer eh. Na parang, okay, gumawa ka ng video, promote us. So, pwede mo kayang i-demanda yun? Isa mo. Hindi. Bahal mo lang may kontratang pinirmahan yun eh. Tsaka yan eh. Ito kita mo ng mga gaano kaulol itong mga ito. Oo nga. Diba? Tinitest nila yung fate nila, no? Samantalang tayo, everyday nag-iingat tayo. Na wag makabangga, wag mabangga, wag masaksak. Tapos sila, nandiyan lang sila sa building. Na anytime pwede silang hanginin at mahulog, di ba? Kaya, di ba? At saka parang, di mo, anong point niyan, di ba? Pero, well, ang point niyan is to create this videos na mga katulad niyan. At saka siguro may ibang pitik ng utak din to. Dopamine hit kasi yan, bro. May napanood ako yung interview ng isang ganyan, Daredevil. Parang yung feeling na pag nandyan siya, parang drugs. Parang drugs. For sure. Oo. For sure. May ganong parang psychedelic pa nga even yung experience, bro eh. Psychedelic experience daw yung near death. Kasi diba, yung sinisimulate ng mga mushrooms na yan, LSD, yung near-death experience. Di ba sinasabi nga nila, yung daw dopamine after. Kumbaga parang, yung matindi yung dopamine hit mo, lalo na yung nag-bungee jumping ka. Oo. Kasi kala ng katawan mo, mamatay ka na eh. Pero hindi. Tapos hindi ka namatay. Hindi mo matay. Di ba? So kaya sobrang... Pati yung yung skydiving. Di ba? So, minsan nga lang, yung... dati muntik na ako mamatay, muntik na ako masagasaan ng jeep kasi lasing ako noon eh. Tapos bumaba ako ng bus. Tatakbo sana ako patawid ng kalsada. Nakaharang yung bus so hindi ko nakikita yung kung na may sasakyan pala. Pag patakbo na ako, biglang dumaan yung jeep dito tapos napaganyan ako. Buti naka-brakes ako napatigil ako ganyan. Tapos siguro ang lapit ng jeep, feeling ko lang maaring hangin lang yun Siguro baka wala pang isang kamay. Baka ganyan lang. So kung ako ng siguro fraction of a second, patay ako doon sigurado. Ang bilis ng jeep eh. Para kang si Superman pero hindi kasi Superman. Oo, di ba? Anong feeling mo nang parang shit? Boy ako. Oo. Hindi, pero in shock ka eh. In shock ka. Hindi mo alam hindi mo ma-comprehend kung ano nangyayari siguro. Parang, anong nangyayari? Hindi. Actually, na-comprehend ko na muntik na talaga ako. Kasi,
pa-charge na ako eh. 'Di ba? Kung nauna lang ako ng 1 second or a fraction of a second, siguradong na ano ko. Sinigawan ka ng driver. Hoy! Hindi, parang hindi nga niya na-realize nga yata na nandun pala ako eh. Kasi hindi niya bawa, ito yung bus. Syempre bus yun, malaki yun eh. Actually minibus lang yun. So ito yung front ng minibus, nandito ako. Tapos yung jeep nandito sa kabila. So blinded na yun. Hindi ko na nakikita. So wala sanang laging ganyan dito sa Sausawan Podcast. Ako bro, laging ganyan yung problema ko pag nagda-drive. Pag galing ka sa isang corner, sa kanto, tas papunta ka sa highway, pagkakaliwa ka, tas may jeep sa kaliwa mo, laging may motor na putang ina mag-overtake. So pag kaliwa mo, andun siya. Di ba? Bubulagain ka niya. Oh. Tapos ngayon, hindi niya alam kung kasi ang mga motor usually dumediretso yung mga hayop na yan eh. Ngayon, hindi mo, kaya dahan-dahan ka mag-creep doon. Kasi sisilip ka muna baka may motor bang kasi lagi ko nang alam na may motor. Defensive driving talaga. Diba? Huwag ka magiging panata na huminto yung jeep sa kaliwa mo, ibig sabihin, wala nang sisingit sa kanya. Kasi alam mo yung mga Pinoy, ay may huminto, sisingit ako. So ngayon, pag may huminto, asahan mo meron pang isa pang dito sa dadaan dun sa left side nung kasakyan na yun. Tapos before ka kumaliwa, make sure na wala. Huminto yun. Kung ano man yun, kung motor man yan, o tricycle, o jeep. Naisip ko ngayon kung sakaling napaagaw ako ng mga fraction of a second nun, meron sana akong driver na sinira ang buhay. Oo nga. Diba? Dahil siya yung makukulong. Tapos yung mukha mo. Dahil sa katangahan ko. Mukha mo, nakabala na sa TV na pinatay niyo tong batang to. Oy, pero marami akong mga kabatchmates nung high school na namatay. Pero hindi dahil dyan. Sa katangahan nila. Oo. Mga nag-rollerblades. Nung nauso yung mga XRM dati, 'di ba? Yung mga motor na maliit ng Honda. 'Di ba yung ang cool kasi noon yung biglang parang lalagyan mo ng mga ilaw, 'di ba? Yung iba may mga speaker pa, tapos ilo-lowered nila yung motor na hindi ko alam kung bakit nila ginagawa yun. Pinapang drag race ba yan? Oo, 'di ba? Yung mga XRM yun eh. Sa may Diosdado Macapagal Highway, nung di pa develop yan, maraming ganyan. Yung mga XRM, tas yung mga Raider, tas nagkakarera sila. Yun yung mga una. Kasi wala pang mga Aerox nun eh. Oh. Diba? Hindi pa uso yung mga Aerox nun. Saka masyado mataba yung Aerox, kaya gusto nilang tanggalan ng kahayon para yung parang skeleton. Oo. Yung XRM at saka ang daming nun. At saka mura lang kasi nun. Nagkaroon ka ba ng motor dati? Hindi. Pero muntik na akong bumili nun. Kaso natakot ako kasi merong nag-call center ako eh. Yung isang mabait pa naman yung dude na yun. Tapos funny siya na lagi siyang nagjo-joke. Bumili siya ng ganun tapos proud na proud siya. Yung call center kasi namin Convergys. So nilagyan niya ng mga sticker na na mga joke sa Convergys. Ginawa basta may mga joke siya na alam mo na yung na Convergys siya. Siya yun. Tapos namatay siya. Na-aksidente siya sa lasing siya, nagmumotor siya, kasama niya yung girlfriend niya. Ano yung nakabangga? Patay sila parehas. Ano nakabangga sa kanya? Truck daw ng basura. Laging ganun. Laging diba? Truck. Kasi hindi nakikita ng truck yung motor eh. Oh. May blind side, tas ang baba mo pa. Hindi mo parang pag may baby tumawid, mababangga mo yung baby eh. Kahit na naka 4x4 ka, hindi mo makita yung baby. Tapos ang nangyari daw, yung helmet niya, naka-helmet na siya, nasagasaan pa yung ulo niya. Yeah. Grabe. Parang pakwan niya na dinurog. Tapos basag naalala ko yun kasi tuwang-tuwa siya nung nakuha niya yung motor niya. Pinagyayabang niya kasi na di naman may mga sticker ako na nakakatawa, 'di ba? So popular siya dong kasi at saka tuwang-tuwa siya, nakabili siya ng motor. So despite that, Jeff, bumili ka pa rin ng e-bike at parang motor din yun, di ba? Oo. Nire-risk mo pa rin yung buhay mo. Oo nga eh. Ang layo pa naman ng kaya nga hindi ko na dinadala. Naalala mo yung may gig kami ni Beware dun sa Makati, pinuntahan mo ako nun. Oo. Tapos nalobat yung e-bike mo. Oo, bago pa kasi yun eh. Kasi ewan ko, nagtiwala ako. Sinagip ako ng mga Bombay. Pero bakit mo i-test yung sarili mo na ganun kalayo? May kotse ka naman. Oo nga eh. Oh, wala lang, parang trip ko yung Saka parang adventure yung dopamine hit ba? Or parang, eh. nakabike ako, parang adventure.
Actually, masarap kasi, gusto ko talaga kasing nagmamotor. Mm. Masarap kasi talaga magmotor. Pero yung risk Yung Oo. risk talaga At saka, gusto kong testingin kasi bago yung battery ko noon. Oo. Tapos apparently, may maling connection yung ginawa. Sa akin, okay kasi kaya ko magmotor Pero nung nagmotor ako sa Maynila, parang feeling ko mas gusto ko magmotor sa Siargao na lang. Oo, kasama Kailangan kasama si Andy Aigen, man. Oo. Si Nadine Lustre. Ang arte, parang magmomotor ka lang, kailangan may lugar pa. Oo nga. Hindi, pero merong lugar na talagang dapat gawin mo yun And feeling ko yung EDSA, hindi siya safe na Oo. na highway para magmotor. Actually, yung dinaanan natin kanina sa yung elliptical road. Bukod doon, doon sa tawag dito. Yung sa Skyway, sa may Skyway yun diba? Sa C3. Oh, Araneta, diba? G Araneta. Oh, doon. Ano siya? Ang dilim pala doon, 'di ba? Dumaan ako doon Doon ako napadaan Yung sa Cloverleaf, kaya naalala mo yung Cloverleaf. Oh. May Doon daan ako, doon. sa tangina, nagkamali pa ako ng ano. Alam mo ba yung gitna nun, bro? Oh. Body of water at umaapaw yung pag umuulan. Talaga? Doon nag-crash si Vandolph kung naalala mo yung kwento. Oo. 'Di ba? May dalawang highway, yung isa papunta doon sa south, papunta sa crematorium, yung isa papunta sa 5th Avenue. Yung gitna nun, yung parang island nun, yun yung ilog. May ilog yun So tubig yung ilalim nun? Tubig. Parang kaya hindi namatay si Vandolph? Oo, parang nag-crash lang siya doon. Tapos meron siyang kasamang estudyante, yung taga-Assumption, na namatay. Hindi pa yun. Yung taga-Assumption na namatay, yung maganda, ano yun, sa ibang, na-total din yung ano niya doon. Doon siya nahulog doon sa... Alam ko parang solo lang yata siya nung nahulog siya doon sa bangin. Pero doon sa doon sa may namatay na babae, ano siya, tawag doon, solo lang. Sa ibang lugar yon, hindi siya doon sa sinasabi mo. So, kasi kaya ko napansin yun, nung bumabagyo, dumaan ako doon. Tapos umaapaw na yung ilog doon. Parang isip mo, ang lalim nun, pag dumungaw ko nun, ang lalim nun siguro, para siyang, di ko alam yung feet, di ako familiar. Pero parang magmula taas namin hanggang baba, parang ganun yung lalim. Mababaw pa yun. Kala ko mas malalim pa. Parang mas malalim pa nga doon As in malalim talaga. Parang kunwari, yung sa bubong namin, di ba, second floor yung bahay, bubong namin, doon ka nakatayo, tapos dudungaw ka sa baba. Parang ganun siya kalalim. So, aakit yun, papunta dun sa lupa, dun sa highway na yun, di ba? Ano man tawag sa river na yun? Kasi yung, itong si Vandolph, ano yun parang bilib ako sa swerte sa diba, ilang beses na total yung sasakyan, buhay pa rin hanggang ngayon. Parang, parang pinagdadasal ko pa yata sana namatay siya, 'di ba? Hindi naman sa ganoon, 'di ba? Teka, meron akong ginugoogle yung mga deep holes in Metro Manila. Yung mga malalalim na excavations. Doon sa MRT may makikita ka doon na pag sa bang parte 'yun. Sa may yata, doon sa may EDSA Shrine, doon sa kabila, meron yata doon Ito, EDSA Ortigas. Nakita ko yan. Ayan, di ba? Ang laki. Teka. Pero, hinukay yan, di ba? Ang lalim mong puta. Pero walang water yan, di ba? Ang sabi, walang water yan na may ano daw yan, may demanda na nangyayari. So, kaya siya, si Ishi pala yung namatay dun sa accident na yun. Sinong Ishi? Yung girlfriend ni Vandolph that time. Yun. Kala ko si Ishi. Hindi yung kaibigan natin. Di ba? Ang lalim niyan, pre. Hindi lang yun kasi lalim ng bahay niya. Ito mas malalim yan. Oo. Siguro half lang yan yung dun sa may C3. Okay. Ito may mga green na yan. Swamp na ba yan? Feeling ko ang daming ahas dyan. Oo, no? Fucked up. Ano ito? May bahay ba yan? Oo. Bahay ba yan? Gano'n ba pwede ba natin i-search
kung gaano kalalim yung doon sa may G. Araneta. Di ba G. Araneta. G. Araneta River. G. Araneta River. Sige na nga. G. Araneta River. Tingnan natin baka may picture. Image. Tingnan natin. Ito. Yan ba Yan yun. Oh. Yan din yun. Yan yung same river papunta dun sa papuntang Skyway. Oo nga. Mga 3 stories. Hindi siya ganun kalalim pero umaapaw yan eh. No, grabe. Ay, yung pag mga ondoy. Oo. Ano kaya, so G. Araneta River talagang tawag sa kanya. So lumulubog yun, kaya lumulubog yung Tomas Morato eh. Dahil dyan eh. Di ba? Ay. Hanggang ngayon, nag-aano pa rin. Tumataas. Nagulat ako, tumaas siya. Ngayon ko na siya nakita tumaas ng ganun. So, tangin na kaya pala binabaha dito. Kasi merong parang merong dike na pag nakasakay ka sa eroplano, makikita mo sa baba na parang straight lang siya na konkreto. 'Di ba? Tapos mahaba siya. Parang tingin ko parang flood control yun eh. Damn. Paano ko ba i-search yun? Meron dito sa amin, dike, yung mega dike. Teka, Metro Manila. Para maharang yung Manila Bay. Project yun ni sino bang president yun. Basta dito sa Malabon. Diyan sa Navotas, yung mega dike. Yan, mismo sa amin yan. Ito ba yun? Sa amin yan. Yan, yung project na yan. Mga mega dike project. Dito yan. Sa Malabon pala yung nakikita ko. Oo, Navotas yan. Na parang tuwid na tuwid siya eh. Tapos ano kaya yan? I-type mo lang bro, mega dike project. Hindi naman yan. Hindi yan tawag doon yung sa baka yung sa anong lumabas. Tawag dito. Sa Zambales. Hindi. Sa Pampanga. Mega dike project din ba yan? Ewan. Pero lagpas, na tayo? One and a half okay minutes. na yun. 1.5 hours na pala tayo, tol. Ayun. Anyway, sayang. Maganda sana makita yung mega dike. Mega dike, teka. Dampalit. Mega dike Malabon. Lagay mo, mega dike Malabon. Yan. Para ma-highlight naman ang kagandahan ng Malabon. Yan. Nakakatakot kasi pinapalibutan tayo ng dagat, ng tubig, ng body of water. Parang yan, dampalit sa may looban. Yan ang totoong Malabon doon sa dulo. Punong-puno ng body of water papuntang Manila Bay. Ano kaya ang ibig sabihin ng Malabon? 'Di ba? Bakit Malabon ang tinawag sa Malabon? Hindi ko nga alam pero nakakatakot ang Malabon kasi ano ba yung labon? Labon, ibig sabihin Malabon, madaming labon. Baka labong 'yan. Malabong. So madaming kawayan siguro dati dito. Oo. Yun ang hula ko. Pwede. Pero Malabong. nakakatakot na pinapalibutan tayo ng bodies of water at akala natin safe sila. Pero unti-unti na tayong papatayan balang araw. But my body is telling me yes, baby. My body is full of muscles. Yan. Okay. Yun. Stay dry. Paalam na muna. Bawasan na pag-surfing. Alright. Sa Usapan Podcast. Out. We are out.